naman yung dumaan. Kumusta po kayo? Ayan, sa lahat po lang nunod sa ating online service ngayon, ngayong Sunday ito. Ayan, isa pong mapagpalat sa ganong bago po sa ating lahat. Ayan, so lahat po ay inaanyayahan ko lahat na tumayo. Basta po sa pagpusimula ng ating Sunday. Ayan. Amen. Kumusta po kayo lahat? Dapat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Although ngayon, hindi natin nasaan na umulan pala ngayong umaga. Pero praise God kasi siya pa rin patuloy na bibigay ng init pala sa lugar na to. Siya pa rin patuloy na muna sa atin. Ayan. Amen. Sige, so bago tayo magsimula, let us pray. Heavenly Father, maraming sa Panginoon, sa umagang ito. Lord, thank you, Panginoon, wala muna sa lahat, Panginoon, sa mga nagdalawin, Panginoon, sa buhay, Father God. Lord, thank you kasi ikaw pa rin patuloy na muna sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyong love, Father God, na patuloy mong binibigay sa bawat isa. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa buong araw na ito, Father God, naway ko pa rin patuloy na mga kapapurihan, Panginoon. Lahat kami ngayon, Panginoon, hindi na kami, Panginoon, sa lugar na ito, kami sa iba't ibang lugar, Father God, ay simula po po sa iyo, Panginoon. Naway, Panginoon, itong mga papuri, Panginoon, namin na ibigay sa talaga is magpapapag po sa iyo, Panginoon, sa iyo. And lahat, Panginoon, na papuri po sa laban ay sa iyo namin ibigay sa batil sa mga pangalan ng Jesus na natin magsabi na Amen! Amen! Yeah, so sabi ko sa atin po ng kanta, Jesus is the first and the last. Sino po naniniwala doon? Siya yung beginning and the end. Siya yung Alpha and the Omega. Yes. So yun. So bago ito, bigyan natin papuri pasalamat ng ating Panginoon. Wonders to
love is like a fire for everyone, for all to see. Amen ba yun? Sa patuloy na magbibigyan ng pagpupunta sa ating Panginoon, isipin mo natin siya. Isipin natin yung bawat araw, bawat minuto, bawat oras na pinagdadaan natin. And patuloy natin ang mga
Yung pagmamasa ng Panginoon is relentless. Amen. Amen. Panganina. Sino dito naniniwala? Say amen nga, amen. Amen. Ayan. So, kumabagan ito, kamusta yung kung natin, diba? Kasama natin sa church. Para tayo umikot kapag kinakanta natin itong kanta to.
morning po sa ating lahat. Morning po. Good morning. And paulan man, salamat sa Panginoon na siya yung nagdala sa atin dito ng ligtas at maayos. Amen. At salamat sa Panginoon kasi lumipas na naman yung isang linggo na mga pagsubok tayong pinagdadaanan, na may mga pagpapala na patuloy na natatanggap, minsan mahirap ma-appreciate yung mga pagpapala if it comes on circumstances na hindi natin ina-expect. Pero at the end of the day, salamat kasi yung Diyos yung nagpaparealize sa atin that His grace is always enough para masustain tayo. Amen? Salamat sa Panginoon kasi siya yung Diyos na sumama sa atin muli sa isang nakalipas na isang linggo at binabati ko rin po ng patuloy yung mga nasa inyong mga tahanan at manonood ngayon ng online service, whether Monday, Tuesday, Wednesday, o anong oras nyo man po o araw ito mapanood. Ang importante, alam natin ang buhay na mangungusap ang salita ng Diyos sa inyong lahat. Kaya we pray na maayos po kayo ngayon saan man kayo at yung Panginoon yung patuloy na nagpo-provide ng inyong mga pangangailangan. At para po sa ating lahat, let us continue our series sa panibagong aklat po na pinag-aaralan natin, which is about Paul's letter to the people of Philippi or to the Philippians. Kaya buksan po natin yung mga Bible natin sa Philippians chapter 1 at babasahin po natin yung verse 9 hanggang sa verse 11. So 3 verses lang po. At bago tayo magbasa, gusto ko po kayong batiin lahat ng Happy Hearts Month. So bukas ay Hearts Day na. Salamat sa Panginoon sa pag-ibig. Kagaya ng mga nabanggit sa awitin natin sa kanina, no? Wala talagang makakapigil sa pag-ibig ng Diyos para abutin tayo. Amen? So may mga pagkakataon man that we choose to stray away. Gusto natin na lumayo, gusto natin magpahinga muna. Gusto natin na tumigil muna sa relasyon natin sa Diyos at hanapin yung mga bagay sa mundo na inaakala natin makakapagpasaya sa atin. Lahat tayo dumating sa ganung point ng buhay natin. Pero salamat kasi yung biyaya ng Diyos ay patuloy na nag-aabot sa atin. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Amen? And parang ako yun, na talagang nag-uumapaw, talagang it burns for us, nararamdaman natin, nararanasan natin. So talking about love, tungkol sa pag-ibig din po yung ating pag-uusapan ngayong Sunday na ito. Kaya again, Happy Hearts Day. Tulungan natin yung mga sarili natin na ma-enhance kung paano ba natin dapat mahalin ang bawat isa, yung ating kapwa. Ayan, tingnan mo ngayong katabi mo. Okay, kumusta ang iyong pagmamahal sa iyong katabi? Sa iyong mga nakakasama sa bawat araw? Kagaya pa rin ba ng pag-ibig ng Panginoon na mainit, na relentless, na hindi mapipigilan? So tulungan natin yung ating mga sarili sa biyaya, pamumuna, pagpapala ng Panginoon kung paano mapapanatili yung lagablak ng pag-ibig na yan sa umagang ito. So let us read Philippians chapter 1, verse 9 hanggang sa verse 11. Sabi po sa pagpapatuloy ng sulat ni Paul, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge and depth of insight," or sa ibang translation, discernment, or sa iba pang translation, judgment, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. So sinasabi niya sa ibang talata, so that you may be sincere, okay, and no offense for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po sa yung salita, sa katotohanan na patuloy na pinapakita niyo po sa amin, Panginoon. Inahahayag sa amin. Salamat po, Panginoon, for this privilege na patuloy na makinig ng inyong salita. Pagamat maulan, salamat din na po kami ng ligtas dito at maayos. And help us, Lord, to focus on your word sa kung ano po yung nais mong sabihin sa amin ngayon. By your Holy Spirit and by your word, help us to see ano po sa aming mga puso, pagkatao, pagiging Kristiyano, yung mga bagay na dapat pang maayos, so that we can continue expressing yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo para sa aming kapwa, Panginoon. Until your day, Lord God. Tulungan niyo po kami and speak to us. May mga needs kami, Panginoon. Yung mga bagay kami ina-anticipate at ikaw yung Diyos na kayang mag-supply ng bawat bagay na ito. At ikaw yung nakakaalam ng deep longings of our soul. That's why we pray, Lord, na tugunan niyo po yung mga bagay na ito ngayon sa pamamagitan ng pagpapakita sa amin ng kahalagahan na may pagpatuloy yung pag-ibig mo, Panginoon, na maihayag namin sa iyo.
Maraming salamat naman sa iyo, kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sino sa inyo dito yung nakaranas ng tinatawag na puppy love? Puppy love. Yan, naranasan ko yan, siguro elementary. Yung pagkakita mo sa tao, kinilig ka, kala mo pag-ibig na, naisip mo na kaagad, ilang years from, grabe yung ngiti ni ano, naisip mo na kaagad, ilang years from now, mapakasalan mo tong tao. Talagang biglaan, yung iniisip mo na, eto na kaagad to. Sabi nga ng mga kaibigan ko nung college, ilang beses ko naging dialogue sa kanila yan. Brad, ito na talaga to. Tapos after ilang months, na naman, ito na talaga to. And after next sem, iba na naman, ito na talaga to. So, we all went into that experience na bigla-bigla tayo kinikilig naman. We call that puppy love. Hindi talaga natin iniisip kung pag-ibig ba talaga yung nagkaroon natin. No? Pag-ibig na, kaya buwan, mga ganun, no? Naranasan natin yan, no? Pero hindi ko alam, baka yung iba is hindi pa naranasan yun. But basically, hindi tungkol sa pag-ibig na yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero yung title ng message natin is Puppy Love No More. So cute, di ba? Mga puppies. Okay, so ano ba yung puppy love? Parang sabihin natin sa madaling salita, hilaw na pag-ibig. No? Pag-ibig na kailangan pang mahinog sa panahon. Pag-ibig na kailangan pang madagdagan. Kagaya nga ng prayer ni Apostol Pablo dito para sa mga taga-Pilipay. No? I pray that your love for one another will abound more, will continue to grow. Yun yung kanyang dalangin. So imagine, bakit puppy love? No? Kasi hindi lang yan towards the opposite sex. Tayong mga Kristiyano nagpa-puppy love din tayo towards the brethren. Nare-realize natin na talagang compare tayo sa pag-ibig natin sa kapwa natin. Nagagawa natin yung mga bagay na dati hindi natin nagagawa sa kapwa natin, which is good. Pero kailangan pa palang dagdagan. Do you agree with that? Sino sa inyo dito yung mature na pagdating sa pag-ibig niya bilang Kristiyano? We'll be able to tell. Baka pagkatapos ng service na ito, ma-evaluate natin yung sarili natin. Anong klaseng pag-ibig ba yung nire-render ko ngayon para sa mga kapwa ko mananampalataya, yung pinapakita ko? Puppy love ba yun or talagang nagmamature na ako when it comes to loving my brothers and sisters in Christ? Sa Amen. So sana maunawaan natin, ma-realize natin yun. So at the end of the day, we will say, Lord, bilang Kristiyano, puppy love no more. Talagang magmamature yung pag-ibig ko para sa ibang tao. And malalaman natin ano yung benefits nito. Ano yung magagawa nito sa sarili natin sa pagpapatuloy natin bilang mga Kristiyano. So, gaya ng binasa natin, this is the earnest longing of Apostle Paul. Bakit niya ito nabanggit? First part of his letter, binanggit niya na pag-aralan natin nakaraan yung kagalakan niya, no? Alalahanin yung kanyang experience with them, yung katuwaan niya, knowing na hanggang ngayon nagpapatuloy sila. Yung kanyang pag-asa na nakikita na hindi talaga tatapusin ng Diyos kung ano yung sinimula niya sa mga taga-Pilipay. And then, pagdating natin sa verse 9, sabihan niya na, and this is my prayer for you, that your love for one another will abound more. Yung agapaw na binabanggit dito, yun yung love na nanggagaling sa Diyos towards our brothers and sisters. Yung agape love. So, salamat sa Panginoon kasi we can set or we can have yung buhay ng mga taga-Pilipay as an example for this one. Bakit? Kasi during the time na kasama sila ni Apostol Pablo, alam niyo yung history, di ba, ng Pilipay. This place is a relocation na city para sa mga retired soldiers ng Roman Empire. So, definitely mayayaman, talagang may pera yung mga tao na nakatira dito. Meron silang mga slaves, syempre. Hindi naman kayang masustain yung household ng isang Roman Empire, ng isang Roman soldier na wala siyang slave. But in the process, no, natututo sila kung paano ipakita sa bawat isa yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Kagaya nga ng pagpapadala nila ng maraming tulong kay Apostol Pablo, it happened so many times throughout his journey. Binanggit na sa mga taga-Corinto na talagang itong mga taga-Pilipay na to, hindi talaga sila tumigil sa pagtulong sa akin. Talagang nakikita ko yung kanilang pag-ibig. But you see, pagdating sa letter niya to those people in Pilipay, ay sabi niya, I pray na mag-increase pa, madagdagan pa yung pag-ibig niyo sa bawat isa. Bakit? Anong kulang? Anong meron? So I have found out, kung pinag-aralan ko yung historical background ditong Pilipay, since mga retired Roman soldiers sila, they have this tendency to be generous.
Okay, na magbigay para i-express yung kanilang social status. That the more they give, that the more that people will know na nagbibigay sila. Okay? The more that people will see na, okay, mayaman talaga to. Mataas talaga yung estado nito sa lipunan. Okay? But walang conclusive evidence na talagang ganun yung nasa isip nila kasi subjective yung pride na tinatawag. Pero kapag binasa natin yung flow ng sulat ni Apostol Pablo para sa kanila, then you can see na maaaring ganun yung mindset nila, which is the same mindset that we have right now. Which could be the same mindset that we have right now. Na baka ginagawa natin yung mga bagay na ito, okay, na iniisip natin out of love dahil sa pag-ibig. Uso yan ngayon, lalo malapit yung eleksyon, maraming tumutulong, maraming nagbibigay, maraming sumusuporta. Para saan? Is it because of sincerity? Is it because of the real passion na talagang makatulong? So ito yung gustong makorek ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipay. Kasi he is somehow thinking na yung kanilang ginagawang pagtulong, pag-continue na masustain, yung pangangailangan ni Apostol Pablo na church would be their way of expressing to the community na may pera kami. Na ito yung status namin sa lipunan. Gaya nga, yung pag binasa niyo ng patuloy, sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, yung tungkol sa Philippians chapter 2, yung example niya yung ginawa ni Cristo, and then later on, he told them that our citizenship is not in this world, but it is in heaven. Because he wants these people to realize na yung yaman ng daigdig na to, yung position natin sa mundo ito, are all temporary. Kasi yun yung pinapangalagaan ng mga taga-Pilipay. So, Paul was somehow thinking na maaaring ginagawa nila itong pagtulong na ito to elevate their social status. Nagigets ko niya yung point. Hindi natin masasabi na talagang ganun. But when you read yung letter ni Apostol Pablo, yung flow, it seems to be like that. At kung pag-aaralan natin yung kultura, yung historical background ng mga taga-Pilipay, it seems to be like that. Bakit hindi natin masabi na ganun talaga? Because it is subjective. Tayo lang may nakakakita sa sarili natin. Kagaya natin, bawat isa sa sarili natin dito, I could say na si Toto, yung ginagawa niya sa ministry is all out for the Lord. Pero hindi ko alam, baka sa inner heart niya, sa kanyang puso talaga is, hindi pala ganun yung kanyang intention, am I right? So the same thing, pwede ninyong isipin that I am all out for the service of the Lord, na nagpapastor ako for the past 5 years, na ginagawa ko to dahil mahal ko kayong lahat, pwede ninyong isipin yun. Not knowing na inside my heart, na iba pala akong intention, because that is subjective. So as much as possible, Paul wants to address this. Kung may ganito bang bahid sa puso ng mga taga-Pilipay. That's why he's telling them, I want your love for one another to abound more and more. Yes, nandiyan yung pag-ibig ninyo, nararamdaman ko yung support na ninyo. But at the back of his mind, he is thinking, baka kasi ginagawa nyo lang yan to elevate your social status. Na baka kasi, ginagawa nyo yan, that you are going all out for the ministry, that you are loving, that you are serving, para i-elevate kung ano yung tingin sa inyo ng mga tao. Kasi ganun sila eh. That's the culture of the Roman soldiers eh. Pagalingan yan, pataasan ng pride yan. And uso sa kanila yung slavery. So we don't know, but one thing is for sure, nakakakuha tayo ng aral galing sa Panginoon tungkol sa mga bagay ito. So, alam ni Pablo that these people of Philippi loves him. Pero ang gusto niya that this love will abound more. Hindi na dapat papilap. Hindi na hilaw na pag-ibig. Yung talagang totoong pag-ibig, seryoso todo. Yung pag-ibig na walang bahid hanggang sa dumating yung ating Panginoon. So, the challenge na binibigay dito sa kanila ni Apostol Pablo in prayer is this one. Okay, next po. We shall all desire to love, yung uri ng pag-ibig that continues to grow in knowledge and discernment. Yes, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipay, I know that you love me. Nararamdaman ko yun. Sino sa inyo dito yung nagmamahal sa Panginoon? The same thing. We love the Lord. Pero yung Panginoon yung nakakakita ng innermost part of our hearts. Ano ba yung kulang sa pag-ibig na yan? Just like how Paul was able to discern that kind of love na pinapakita ng mga taga-Pilipay, ganun din sana natin ma-evaluate yung mga sarili natin ngayon. Paano ba tayo nagpapakita ng pag-ibig sa mga tao sa paligid natin? You can say it to yourself.
Bakit kailangan kong questionin yung pag-ibig na pinapakita ko sa iyo? Bakit? Kasi hindi mo talaga totally kilala yung sarili mo, mas kilala ka ng Diyos kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Mas alam ng Diyos yung intention natin in showing this love to others kaysa sa pagkakakilala natin sa sarili natin. That's why I kept on saying, sana pagkatapos ng service na ito, mag-evaluate natin anong klaseng pag-ibig ba yung dala-dala natin para sa kapwa natin. Are you following, church? Is that an amen? So we must all desire that even though feeling natin, todo-todo na yung pag-ibig natin. Iniisip ko nga habang binabasa ko ito, Lord, parang feeling ko nga, todo-todo na yung pag-ibig na binibigay ko eh. Kasi I sacrificed this, ginib up ko to, ginawa ko to, I'm showing these things to them. Kulang pa ba yun, Lord? I'm trying to think. Nung nagsisimula yung church, naghahatid ako ng mga kasama ko sa church to reserve yung gasolina ko sa motor. I'm sacrificing my time, binibag ko yung trabaho ko just to reach more people. Part ng kinikita ko, binibigay ko for this one. Hindi ito yung pagsasabi ng sa kaliwa. I'm just telling you kung paano ko i-evaluate yung sarili ko while reading this. Sabi ko, Lord, pinapakita ko yung pag-ibig ko sa kanila. But since we came back to these verses na talagang buhay na nangungusap sa panahon natin ngayon, then let us ask ourselves, sapat na ba yung ginagawa natin na pagpapakita ng pag-ibig sa iba? Kaya kailangan natin i-desire that no matter kung gaano man ka-intense yung pag-ibig na yan, let us desire for that love to grow more. Is that an amen? Ano man yung klase ng pag-ibig na pinapakita mo ngayon para sa kapwa mo, you must desire to have that love na maglago, mag-abound, mas lumawak. Kung sabihin mo sa sarili mo ngayon, silent lang, kahit gaano mo pa pinapakita yung pag-ibig na to, kulang pa pala to. Kasi wala pa yung Panginoon. Hindi mo pa na-reach yung 100% potential mo to express that love to others. That's the point. Na kahit isipin mo na nagsasacrifice ka sa paghatid, nagsasacrifice ka sa pagbibigay, you're opening your home to people, binibigay mo yung time mo for the ministry, binibigay mo itong oras mo, yung trabaho mo, yung pera mo, resources mo, effort mo, everything binibigay mo, but still, you have not reached that 100% potential mo para magmahal ka. Kulang na kulang pa. Kung ako yung taga-Pilipay, parang ganun yung iniisip ko. Lord, bakit ganito yung laman ng sulat ni Apostol Pablo? Samantalang kung naghihirap siya sa mga journeys niya, yung mga panahon na nangangailangan siya, kasama ako sa nagpapadala ng tulong para sa kanya. But why would he pray na yung pag-ibig ko para sa kapwa ko mas lumago pa? Kulang pa ba? Are you getting my point now? That means, kahit gaano ka nagsasacrifice ngayon for the welfare of others, still you have not reached that 100% potential para magmahal ng kita. Kaya baka papilag pa din yan. So sana papilag mo. Okay? So let us have this desire na lumago yung ating pag-ibig. Paano? With knowledge and discernment. With increasing knowledge. Knowledge about what? Knowledge about who God is. Tandaan nyo ito, the more you know about God, the more you will know how to love. Kapag lalo mong nakikilala sino ang Diyos, the more mong mag-realize ano ba yung tamang pagkapakita o paraan ng pag-ibig. Because without the concept of God, yung means mo, yung language mo of love is meaningless. Kasi ang Diyos ang pinagmula ng pag-ibig at siya ang halimbawa ng pag-ibig. That's why Paul is clearly telling them, I pray that the love that you have would abound more, mas mag-grow. Saan? In the knowledge and discernment. And you must know God more in order for you to love more. Kung feeling mo ngayon, sapat na yung pag-ibig na binibigay mo, baka nag-stop ka na rin sa pagkilala kung sino yung Diyos sa buhay.
Kung feeling mo ngayon okay ka na sa means of loving, sa love language mo, para sa kapwa mo, it could mean na nag-stop ka na rin sa pag-seek kung sino yung Diyos. Kasi the more that you know God, the more that you will express your love sa ibang tao. And discernment, so that you will know what is right and what is wrong. Kapag alam natin kung sino yung Diyos, alam natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Is that an amen? The more na nalalaman mo kung ano yung ayaw at gusto ng Panginoon, the more na nalalaman mo kung ano yung ayaw at gusto ng pag-ibig. The more na nalalaman mo ano yung dapat i-tolerate, ano yung dapat ipagpatuloy, ano yung dapat hindi i-tolerate, ano yung hindi dapat ipagpatuloy. Kaya, nakakuha natin, church. So that kapag nag-increase yung knowledge natin and discernment, okay? Talking about this love, kapag nag-grow yung pag-ibig natin sa bawat isa in the knowledge of God and discernment of what is wrong, then ano mangyayari sa atin? Number one, ito, it will help us decide on what is right. Every day we make, hindi ko mahaba pa din mo. Every day we make decisions. Tama? Araw-araw tayo gumagawa ng decision sa buhay. Hindi lang yung laging related sa ministry. Every day we decide para sa sarili natin, para sa ibang tao, para sa pamilya natin, para sa career natin, plano natin sa buhay. We make decisions every day, simple man o komplikadong decision. Pero as we grow in love, habang lumalago yung love natin, habang nagmamature yung way natin of expressing this love to others, mas magiging tama yung desisyon na dapat natin gawin sa bawat tao. Sino sa inyo dito yung nakagawa ng maling decision this past week? Halos lahat tayo. Maling decision naman yun, pag-ihirap naman. Maling decision talaga yun. Okay? We can also tell to the people around us, mali yung decision mo, bro, dapat ganito ginawa mo. Mali talaga yung decision na yun. But you know what? As our love, our ability to love becomes more mature, kapag lumalago yung kakayahan natin na ibigay yung ibang tao, habang lumalalim yung pagkakakilala natin sa Diyos at yung kaalaman natin sa kung ano yung ayaw at gusto ng Diyos, habang tumatagal, mas magiging tama yung decision na gagawin natin sa bawat tao. Magigets natin yun po. So ito po, yung dapat natin mag-impress sa sarili natin. Right decisions arise from the intention of brotherly love. Gaya ng uri ng pag-ibig na tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, basahin ko yun. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight or discernment, so that you may be able to discern what is best. So that you will be able to, yung term na ginamit sa New King James Version is decide on what is X. Sino ba yung King James dyan? Yes. The highest form of being right. Ano yun? Wala kasi akong King James dito eh. You will make a decision based on, sino naka yung King James dyan? Excellent. Thank you, Hannah. Okay? You will know what is excellent. Ano yung excellent na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? That is to look for the welfare of your brothers and your sisters. He's talking about brotherly love here. So right decisions arise from our intention to show brotherly love. So ano yung ibig sabihin nito? Okay, next quote. Tama ang desisyon mo kung para yun sa ikakabuti ng kapwa. If you are facing a tough situation right now, wherein you need to make a decision, hello? If you are facing a tough situation right now, kung humaharap ka sa sitwasyon ngayon na kailangan mong gumawa ng desisyon, isipin mo kung makakabuti yan sa kapwa mo. Kung makakabuti yan sa kapwa mo, then you are making the right decision. Yan yung tinutukoy ni Paul na excellence.
when it comes to brotherly love. Kapag pinag-aralan natin yung salitang yan. He's talking about looking out for what is best for others. Nakakasunod po tayo? So that you will know what is excellent. Yung binabanggit ng excellence dito is yung decision mo para sa ikakabuti ng kapwa mo. So that amen. Paano mo malalaman kung tama yung decision na ginagawa mo or gagawin mo? Kung yung decision na yan is something that will benefit your neighbor. You can cite many examples sa mga buhay ninyo. Pwede kayong mag-isip, kailan ba ako ng desisyon na yung nakabenefit yung sarili ko lang at hindi ko inisip yung kapwa ko. Hindi ko na uulitin mo. Because that was our decision. We often encounter situations na ang tinitignan natin yung welfare lang ng sarili natin. But Paul is trying to exhort the people of Philippi here, grow in love, so that you will make the right decisions, the excellent decisions. May isa pa siyang term na ginamit bago yung excellent eh. Ano yan? Pakibasa daw? Yung King James. Yung cellphone ko kasi nandito ginagamit ng mga viewers natin. Pakibasa? Ano sabi doon? Sige. Therefore, God also has highly exalted and gave him the name which is above every name. Chapter 2 yan. Chapter 1 tayo. Pakibasa. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge in all discernment. Okay. Sige pa. That you may approve the things that are excellent. Yeah. That you may uphold the things that are excellent. So that every step that you will take, yung decision na ginagawa mo ay para sa ikakabuti ng kapwa mo. Kung ipapag-connect natin yung mga salita na ginamit din ni Apostol Pablo, yung love, talking about that brotherly love, excellent decisions, you will approve what is excellent. And it just simply means malalaman kung tama yung decision mo kung para yan sa ikakabuti ng kapwa. Kaya ngayon, kung maharap ka sa isang sitwasyon na kailangan mo gumawa ng desisyon, isipin mo, makakabuti ba ito sa kapwa ko o hindi? Kapag hindi, maling desisyon mo. Kapag makakabuti sa kapwa, tamang desisyon mo. In the past, itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang taon, buwan ng ating buhay, we made so many decisions. Kung hindi yun nakatulong sa ating kapwa, huwag na natin uulitin. It is a practical lesson for Christian. Kingdom rules. Kung ano yung gusto mo para sa kapwa mo, kung ano yung gusto mo para sa sarili mo, gano'n din yung gawin mo para sa kapwa mo. So that you will approve what is excellent. Malalaman kung tama yung decision na gagawin mo if your brother or sister will benefit from it. You're getting my point. So in that way, malalaman natin na nagmamature pala yung paraan ng pag-ibig natin. So second thing, ito. Okay? Kailangan lumago ng pag-ibig natin mag-mature to help us serve with sincerity and without offense. Sabi niya dito sa NIV that we will be found blameless. Sabi niya sa King James that we will have no offense, that we will be sincere. So anong sabihin po nito? Next po. Love should have no secrets. That's sincerity. Bringing something into light na idadala natin sa liwanag. Yun yung sincerity na ginamit. Being unfolded. Yung nakatupi, ina-unfold mo, nilalabas mo lahat. Yun yung sinasabi ni Paul, so that you can show your sincerity to others. And that you will have no offense. Ano ibig sabihin nun? And not causing others to sin. So kapag lumalago yung pag-ibig natin,
the way we express that to others, dapat, totoo yan. Tsaka dapat, hindi yan nagiging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Because if it happens to cause others to sin or to stumble, if it happens to be a different form of love, ganito ka sa church, ganito ka sa bahay, then happy love pa din yan. Hello, church. Nakaraan lang pinag-uusapan namin, no? Dapat kung sino tayo sa church, how we interact with people sa church, ganun din dapat tayo sa labas ng simbahan. How we decide for the welfare of others sa bahay, dapat ganun din tayo sa iba. Marami sa atin yung nagkukulang when it comes to expressing sincere love. Kasi iba-iba tayo. When you say unbold, it is plain. Being more polite. Kung ano yung paraan ng pag-express mo ng pagmamahal mo sa ka-church mo, sa kapwa mo, kapag nasa labas ka ng bahay, ganun ka rin dapat magmahal sa kanya kapag nasa loob kayo ng bahay. Ang pag-ibig hindi dalawang mukha. Hello, church. That is sincerity in love. Timbangin mo ngayon. Pag sa bahay ako, ganito ako magmahal eh. Grabe. Pero pag sa church ako, parang ang cold ko. Siguro dapat kung paano ko magmahal sa bahay, ganun din ako sa church. So that I can bring that sincerity in plain sight. That's pag nasa church ako, parang mas matindi ako magmahal doon. Pero pag sa bahay, parang ano ako eh. Black affect ako doon sa bahay. Wala akong pakialam sa mga tao eh. Dapat siguro yung way ko na magmahal sa church, dalhin ko sa way ko na magmamahal ko sa bahay. It's time for us to be more sincere in expressing that love to others. No, church. Kung gaano mo ka gusto na mag-minister, I'm gonna cite specific examples now para ma-address natin yung issue ng sincerity na yun. Kung gaano mo ka-desire na mag-express, na may share yung Bible, may bahagi yung salita ng Diyos sa mga nasa labas. Ilan ko saan ako papunta. Kung gaano mo ka gusto puntahan yung mga tao na nasa bundok, para makarinig sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan mo, sana ganun ka rin sa mga kasama mo sa bahay. Hello? Kung gaano mo ka gusto na makarinig ng salita ng Diyos yung mga tao sa bahay mo, sana ganun din tayo sa mga kapitbahay natin para sa mga tao na hindi naman natin kakalaman. In that way, nalalaman natin na nag-mature pala yung paraan ng pag-ibig natin. Happy Hearts Day. Kung gaano ka mapagbigay, pinag-usapan nga namin mag-asawa. Kung gaano kami ka mapagbigay kay Ayo, bakit hindi sa tao? Because brotherly love is rooted from our intention to see what is best for our neighbor. Hindi naman yung bigay ka ng bigay, hindi ganun yung sinasabi ko. Ang Diyos hindi ganun. The Lord will withhold something that you think will benefit you kung alam niya na hindi yun mag-benefit para sa iyo. Nag-asin niya yung point. Hindi po may humingi sa akin, Pastor ka naman, kanya akong 1,000. Kung pasigarilyo ko lang, pambili ko lang ng drugs. Mabait ako, ipapagbigay yung Diyos, bibigyan kita. Ganun ba yung Diyos? The Lord will not give you something na dinidesire mo, pero alam niya makakaharm sa'yo. Hindi mo. Pwede ko bang itolerate yung kapwa ko? Alam kong going back to the first time, kung brotherly love, what is excellent. We make decisions out of that. Kapag kilala mo kung sino yung Diyos, alam mo kung paano ka rin magdidin sa kapwa mo. Kaya nga sinabi niya that you will be able to make the excellent decisions. You will approve what is excellent. Hindi porket humingi sa'yo, Kristiyano, mabigay ka agad.
alam mo naman kung anong ginagawa doon sa pera. Do you get that? Same thing with God. Hindi tayo mamingi sa Kanya, pero kung hindi makakabuti sa atin, hindi niya ibibigay sa atin yun. The more that you will know God, the more that you will know kung ano yung makakabuti din sa kapwa mo. And same goes with sincerity. The more that we will get to know who God is, the more na mas mamahalin natin yung kapwa natin, saan man tayo sa looban o nasa labas ng simbahan. And this love does not cause others to sin, so that you will be found blameless the day of Jesus Christ. Paano mo ini-express yung pag-ibig na yan sa kapwa? Are you tolerating their sins? Kagaya ngayon, puso yan. Diba, sinasabi nila, love wins, natuloy yan, nagkatula kami pinatapakang kapwa namin. I love you. Pero tinotolerate natin yung kasalanan. Love does not cause others to sin. Hello, church. That's why, sa mga kabataan na nandito, pinapagalitan kayo ng mga ate at kuya ninyo. Bakit? Kasi alam nila kung ano makakabuti sa inyo. Because love does not tolerate sin. It should not cause others to sin. Kapag sinabi ko sa inyo, tigilan nyo na yung pag-mobile legends ninyo, tigilan nyo na yan. Are you getting my point, church? Because I love you. Nag-spend pa ako ng buhay ko dito, nasabihan pa kayo ng ganyan. Alam niyo kung ano yung tama at hindi. Alam niyo yung mga boundaries ng hindi. So kapag nagmamature yung pag-ibig natin sa bawat isa, natututunan natin na dalihin yung kapwa natin sa kung ano yung tama, ano yung makakabuti para sa kanya. At gagawin natin yung bagay as our expression of our love for that person nang hindi nagkakasala yung tao niya. Amen. Nagawa ko dati. Sinasabi ko, mahal ko yung babae. Pero dahil tagulo ang relasyon namin, kung saan kami nakakapunta, nakakarating. Is that love? Selfishness yun. We're causing each other na magkasala kasi nagsisinungaling kami sa grupo. Pagdating sa simbahan, parang magkaibigan lang kami. Pero, ilang buwan yan. Alam ng asawa ko na. Just like that. Katago ka ng relasyon. Iba ka sa simbahan, iba ka sa labas ng simbahan. It's not love. Hello, church. Makasunod ko. So your love for one another should be true. Kayang dalhin yan sa liwanag. Kahit saan mo dalhin yan, dapat kita yan. And it should not cause your neighbor to sin. It will help you be sincere, and it will help you have no offense until the day of Jesus Christ. So last thing, anong mangyayari sa atin if our love continues to mature? Number 3. And so balik natin yun. Ang mature na pag-ibig, walang tinatago. Tsaka walang dinadala sa kasalanan. Tandaan ko natin. Nakalala ko na naman kasi ang bagay na pinagagagawa ko dati. The next thing, we shall all desire to love that continues to grow in knowledge and discernment. Why? To keep us in the image of Christ's righteousness. Yan binabanggit niya dito sa 11. Sabi niya dito, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Kaya na mangyayari yun kapag nadatnan tayo ng Panginoon in this day, that at the day of the Lord we will be found blameless, being filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. The more our love grows, the more na mapipreserve, the more na magpa-progress yung pagiging Kristiyano natin, and the more na mapiprepare tayo sa araw ng Panginoon. So, you can see the idea here. Sabi dito, next, love drives us to be progressive.
and prepared in the day of the Lord. Kinig tayo. Nung nagsisimula ka sa pagiging Kristiyano, ano yung mga nagagawa mo para sa kapwa? First year mo or first months mo, what are those things that you are able to do in the ministry, in the service of the Filipino, no? ABS-CBN? Anong nagagawa mo in the service of the people around you? Then, fast forward sa panahon ngayon, saan ka na? Ano nang nagagawa mo sa biyaya ng Diyos? Kung walang nangyari mula nung day one na naging Kristiyano ka hanggang ngayon, ganun pa din yung pag-ibig mo. Ibig sabihin, you are not experiencing na mag-mature yung pag-ibig. Because as we get deeper in the knowledge and discernment, di ba? Habang nagmamature yung pag-ibig natin, the more na nakikita natin yung need, the more na nabubuksan yung puso't isipan natin na ito pala kailangan, Kristiyano ako, bakit wala akong ginagawa? Are you getting my point, church? Sa simula bilang Kristiyano, ang nakikita natin sa sarili natin. Yes, of course. Ayaw yung niligtas ng Panginoon. Lord, thank you. Mahal mo ko. Nalalaman ko, Panginoon, na ito pala yung ginagawa mo sa akin sa bawat araw. Thank you for taking all my sorrows away. Thank you, Lord, ikaw yung nagbibigay sa akin ng peace. Thank you, Lord, kasi ikaw yung nagpaparanas sa akin ng comfort. Every time na mag-worship sa Panginoon, talagang gusto mo yung mga awitin na nag-boost ng peace, ng joy na meron ka. But as you grow in Christ, sabi nga ni Toto kahapon, habang tumatagal ka pala sa pagiging Kristiyano, yung prayer request hindi na tungkol sa sarili mo, kundi tungkol sa mga tao sa paligid. Nagmamature ka. Okay. First year, parang feeling mo ikaw yung sentro ng pagiging Kristiyano mo. Talagang feel na feel mo yung love ng Diyos para sa iyo lahat, yung joy para sa iyo, yung comfort para sa iyo. It's fine. Para nasa natin lahat yan. Kasi mga babies pa tayo during that time. Baby Christians. Babies are egocentric. Puro sarili lang muna, sarili lang muna, sarili lang. As you grow deeper in love, you will realize something. That Christianity is not about you. It makes you progress. Unti-unti ka niyang aalisin sa universe na ikaw yung center. Mas makikita mo yung plano ng Panginoon at kung ano yung gusto mong gawin niya para sa iba. So again, go back from the time na nagsimula ka sa pagiging Kristiyano until right now. Paano mo na hinahayag yung pag-ibig ng Diyos? Nananatili ka pa rin ba sa sitwasyon na sarili mo pa rin yung pinipid mo sa pagiging Kristiyano mo? O mas inuuna mo na yung kapwa mo? Are you following, church? In that way, you will know, Lord, thank you that na-mature pala ako. Nagpa-progress pala ako. Para saan? Because you have to be prepared in the day of the Lord. And once He comes, alam mo that you are being filled with the righteousness through Jesus Christ. Ganon ka matatagpuan ng Panginoon. Kamukha mo si Lord. Tignan mo yung katabi mo. Kamukha na ba siya ni Jesus? Not physically, no? But the way He lives. Dati nung nagsisimula ka, yung circle mo, ikaw lang eh. Yung small group mo, ikaw lang. Small group mo, ikaw lang, di ba? Kamusta reflection mo sa preaching? Naiyak ako. Ano masasabi mo dun sa point number 1? Masaya ako. Ikaw lang yung circle mo eh. Pero kung lumalago ka sa Panginoon, lumalawak yung mga kasama mo, lumalaki yung community mo. Pero huwag naman sa point na magtatatag ka ng sarili ng kulto. Ibang road yun. That's dangerous. But my point here is, habang lumalalim yung maturity mo sa pag-ibig, it makes you progress. Mas makikita mo na may need dito, may need dito. Hindi ka na nakatingin sa sarili mo. Yung tipong, maglalakad kayo, diba? Talaga kodo sa mga boys ginagawa ko. Yung dala-dala mo, ito, mabigat ko konti ah. Tapos yung kapwa ko, dala-dala niya, 3 galon ng tubig.
Tapos may nakasabit pa sa liig na, ano yung bag na ginagamit natin sa CLC? Double bag? Dalawang double bag nakasabit sa likod. Tapos ito dala-dala mo. Bagal-bagal nyo naman, dalayan nyo. Simula maaaring ganun. And as you grow, let me use that as analogy. Mas nakikita mo yung burden ng mga kasama mo. Mas nakikita mo yung pangangailangan na kailangan mo para silang tulong. Pwede babae ako eh. Babae ako eh. Tulungan mo yung kapwa mo babae. No church. Kung ma-mature ka sa pag-ibig, kung mas lumalawak yung nakikita mong pangangailangan. Kung gaano mo gustong makatulong doon sa mga malalayo, ganun pa rin dapat gustong makatulong sa malalapit. Because that's sincerity. Hindi yung grabe ka lang magmahal kapag nasa malayo ka, pero kapag nandun ka sa bahay mo, wala kang pakialam. You need to unfold yourselves. Buksan natin yung mga sarili natin in the light of the gospel. Saan tayo dapat mag-mature sa pag-ibig mo? Happy Hearts Day. So that once Jesus Christ returns, sa likod tayo ng Panginoon na kasi rapture na eh. Theologically wise, second coming na eh. And we will find ourselves. Lumago ako sa pag-ibig ng Panginoon. Ayaw kong lagi ko yun. Naisip ko, kung ako yung taga-Pilipay, pa ba? Apostle Paul, lahat ito ginawa ko eh. Nung nandito ka, ako taga-bigay sa'yo ng dinner mo. Tagal-tagal mo dito sa amin eh. Nung nasa mission ka, ako nagpapadala sa'yo. Mababasa ko sa letter mo sa akin, you are praying na mas lumago pa yung pag-ibig ko. Papilag pa pala yun? Then now we will see. Are we able to evaluate ourselves? Church. In the next minutes, seconds, days, weeks, months ng buhay natin, I pray that every one of us, each one of us, will grow in the knowledge and discernment so that we will be able to approve what is excellent and that we will be sincere and we will have no offense when Christ returns, being filled with the righteousness that is by Jesus Christ to the glory of God. That's Philippians chapter 1, 9-10. It speaks about being mature in love. Na habang lumalalim yung pag-ibig natin sa Panginoon, kung kaalaman natin tungkol sa knowledge of God, mas lumalawak din yung sphere of our service. Pero kasabay ng paglawak na yun, kung gaano tayo ka-concern sa mga nasa malayo, ganun din tayo ka-concern sa mga malalapit. Kung sino tayo doon sa simbahan, gaano tayo ka-concern sa mga tao sa simbahan, ganun din tayo ka-concern sa mga nasa bahay. Kung gaano natin gustong paligtas yung pamilya natin, ganun din natin gustong paligtas yung mga tao sa labas ng bahay natin. That is a growing love in inside. Hindi tayo dalawang pumapasyan. That's sincerity. Na hindi lang natin nakikita na yung ministry is limited sa pag-awit, pagtugtog, pag-minister in the pulpit, that we see ministry in other perspective. It's brotherly love. That the decisions we make will be beneficial for others. Is that an amen? Panginoon, una sa lahat, nagpapasalamat mo kami sa dakilang pag-ibig na pinakita niyo po sa amin. Na naranasan namin, nag-restore sa amin, bigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan, at hindi matutumbasan, Panginoon, ng mga naranasan namin, ng mga bagay na ino-overcome ng iyong mundo. And because of this love, we will be able to know kung sino ka, Panginoon. Kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipay.
Lord, ganun din po yung desire namin ngayon. Hindi po kami makontento sa kung paano namin pinapakita yung pag-ibig sa aming kapwa ngayon. Lahat po kami nagkukulang sa aspetong ito, Panginoon. Hindi namin kaya sa sarili namin, Lord. Help us to grow in that kind of love. By knowing you more, Panginoon, kung sino ka, kung paano ka nagpakita ng pag-ibig mo. Help us to grow in discernment, Lord. Ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo. So that we will have the same love language towards others, Lord. Ano yung tama, ano yung mali, na ituro namin sa kanila. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa dami ng pagkakataon that we have neglected yung klase ng pag-ibig na tinuturo niyo po sa amin. This is our prayer. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to decide kung ano po yung makakabuti sa aming kapwa. Simple man o malaking desisyon sa buhay na gagawin namin, kung ano yung makakabuti sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gano'n yung gawin namin. That as part of your body was taken, yung simbolo ng iyong katawan at iyong dugo. Matutunan din po namin, Panginoon, yung klase ng sincerity na meron ka pagdating sa pag-ibig. That we will be found blameless, Panginoon, without causing others to sin. At maturuan niyo rin po kami, Panginoon, to remain in this love. Para mag-progress kami sa pagiging Kristiyano namin, Panginoon. Na lahat ng ginagawa namin will be rooted out of concern para sa ibang tao, kagaya ng concern niyo po para sa amin. Maraming salamat naman. Sa iyo po kapagilan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.